Pagpatay sa isang Amerikano at sa apat na iba pa sa Angeles City, Pampanga, iniimbestigahan na. Sa inisyal na investigasyon, posibleng kilala raw ng mga biktima ang suspect. Narito ang report ni Jamie Santos. Nakahandusay ng matagpuan sa kanilang master's bedroom ang Amerikano si Albert Mitchell, habang may bahay niyang Pilipina na si Janet sa kusina nakuha ng mga otoridad. Kapwa sila naliligo sa sariling dugo at may tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Patay rin ang dalawang kasambahay ng mag-asawa na kinilalang sina Marisa Prado at Isabel Fajardo. Ang bangkay naman ang nagsisilbing driver ng mag-asawa na si Boy Vergara sa isang silid sa likod ng bahay na tagpuan. Base sa inisyal na investigasyon ng Angeles PNP, maaaring kakilala ng mga biktimang suspect. Hindi raw kasi kinakitaan ng anumang senyales na persahang pinasok ang bahay ng mga biktima. Pagnanakaw ang tinitignang motibo ng mga pulis. Na-recover kaming gamit na galing sa loob. Nadala-dala nung ilong suspect natin na nakaalis dito. Sa pagtatanong ng mga otoridad sa mga security guard ng subdivision, isang lalaki raw ang pumunta sa bahay ng mga mag-asawang Mitchell sakay ng isang tricycle. Paglabas daw nito ay marami ng bitbit ng mga gamit, kaya tinangka daw ng mga gwardya na harangin ito. Sinubukan din daw ng mga gwardya na tawagan ang mga kasambahay pero walang sumasagot. Kaya napilitan na daw puntahan ng mga gwardya ang bahay ng mga Mitchell at doon daw nadiskubre ang bangkay ng 5. Iyon nga lang, nakatakas na raw ang lalaki. Bumalik siya sa guard house at dahil nakahold nga doon sa isang kasama niya yung suspect pero hindi na niya inabutan. Pera naman ang nakikitang motibo ng kapatid ng biktimang si Janet. Marami daw kasing pautang ang mag-asawa. Ang kapatid ko na may mga pautang ito eh. Pera na yung malaki siguro na involved. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Hihingi ng 40 sentimo kada kilometrong dagdag na pasahe ang South Luzon Bus Operators Association sa LTFRB. Dahil na rin po yan sa nakaambang toll hike sa South Luzon Expressway. Kaugnay na balitang yan, makausap natin sa pamagitan ng telepono si Homer Mercado, presidente po ng South Luzon Bus Operators Association. At live naman dito sa studio sa Executive Director Emmanuel Mahipus ng LTFRB. Ginoong Mercado, good morning. Good morning, Igan. Director Mahipus, good morning po. Good morning, Igan. Opo, para kay Ginoong Mercado muna, saan po yung 40 centavo na dagdag pasahe, ito po yung kwenta ninyo? Yes, yun ang Opo. yung base ito sa cruise namin yesterday, Opo. ang range namin is 40 to 60. Yung minimum na pwede namin, papail namin siguro next week, Opo. 40 centavos per kilometer. Opo. Hindi ba masyado malaki ito para sa pasahero? Kinukonsider namin lahat ng factors, pero yan naman, lalahad namin sa, pag dating ng hearing sa LTFRB, ipipresenta namin yung mga cost na kasama doon. Sa bagay, ano naman, kailangang lakihan para may, window for tawaran. Hindi ba? Pero ano yung talaga, yung nakikita natin dyan na, Homer? Ang tinitingnan namin dito is yung provisional authority kasi pag nag-hearing kami dyan, it will take some time pa. Medyo matagal yung hearing nun eh. Kasi of course, there will be opposition. Opo. Kaya tinitingnan namin, we will ask for a provisional authority to increase the rates. Mga 10 to 15 centavos per kilometer. Ayun. Director Mahipos, kayo naman po, anong tingin nyo dito sa figure na tinatalakay namin ngayon? Yung figure, sa ngayon nga, wala pa namang na-file na petition for fair adjustment. Pero yan ay pag-aaralan ng board yan. The moment the bus group of Mr. Mercado will file the appropriate petition before the LTFRB. Opo. Ang basic rule lang natin dyan, aside from checking into the reasonableness of the fare, proposed fair adjustment, we also look into consideration the affordability on the part of the riding public to pay for the proposed fare adjustment. Pero unusual yung sitwasyon dito, no? Para bang pinatupad na yung fare hike bago pwedeng questionin, no? Dito sa SLEX dahil may provision daw na gano'n na director, no? Hindi naman. Actually, kahit yung sinabi ni Homer Mercado na provisional authority, still it has to be approved by the board. It is not automatic the moment you file the petition. Still, it has to pass through the judicious determination of the board. Although we dispense with the formal hearing, the board will act on that on summary. But even in previous history, the moment the board grants the provisional authority, if that is part of the prayer of the petitioner, still the board
as to go with computations, consultations, to find out that the proposed fair adjustment, even if it is provisional, will not unduly have impact on other prime commodities because we will have Director, to wait. ang binabanggit ko po, yung yung Toll Regulatory Board ng SLEX. Di ba Dyan po, parang nagpapatupad ka na ng increase ng kahit wala pang public consultation doon sa figures, di ba? hindi po na hindi magkaiba ko yan eh, masabi yan. No? Dahil sa akin po, kapag Sa pamasahin inyo, petition pag-uusapan, muna. kailangan kasi meron talang formal petition. Oo. Okay. Homer, hindi nyo harangin yung pagpapatupad nitong toll hike? It might be... Actually, may pinali kami na petition for review with the PRB, Oo. hoping that they will schedule a hearing last July 15, pero it did not happen. Walang reply sa amin yung PRB with regards to our petition for review. We also submitted a petition for review also with the Office of the President. Opo. Medyo na-defer yung toll hike nitong nung July, yung Pero 15. ano na, inevitable na yan. Talagang dire-diretso na, no? Ang sa akin lang, bukod dito sa toll hike by July 16 yata, no? Kailan ba ipapatupad to? Bukod dyan, yung BIR mangungulekta naman ng VAT sa toll fee rin ng NLEX saka SLEX. So dagdag na naman sa inyo yun, di ba? Yung dagdag no sa amin, yung 260 nung sa SLEX, Oo. plus yung 12% na VAT, Na VAT. that amounts to about 280% na increase sa toll namin. So kasama yun sa petisyon nyo na dahilan? Yes. At the same time, okay. again, tumaas din yung fuel kasi yung basis namin ng pair nga, Oo. 27 pesos per diesel liter. Oo. Nasa 32, 33 level ngayon, and we're expecting another within the next few months. We're Oo. passing doon sa records namin sa Okay.